Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, sinaktan ng ama ni Danilo at nawalan ng malay. Bagay na pinag-alala ng mag-asawa at isinugod sa ospital. Kaya nang matauhan si Danilo ay sinabi sa ina na hindi niya gustong umuwi sa bahay nila. Kaya naguguluhan ang mag-asawa. At ngayon, ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. How I cherish those moments. Dahil kung hindi ka uuwi doon sa bahay, ay maninibago kami ng tatay mo kung saan ka uuwi kung sakali. Inay, gaya ng sinabi ko, malalaman nyo rin. Pero ikinalulungkot ko, hindi ko pa sasabihin sa inyo. Basta, magpalamig muna ako. Sabihin mo kung saan ka uuwi para hindi ako nag-aalala. Inay, Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malalaman ang plano mo na uuwian mo paglabas mo dito sa ospital. Kaya pakiusap, anak, kung may pagmamahal ka pang sa akin na ina mo. Tay, lasing na kayo nang umuwi kayo dito kanina. Saka ngayon, umiinom na naman kayo. May sobra kami ni paring Borsyon na uminom kaya iniuwi ko. Kaya ito ang iniinom ko. Tatagay din ako, Itay. Bahala ka. Ano ba yan? Ibinuhos mo naman lahat ang... pinuno mo bang baso mo? Ano ka? Hindi mo na ako itinirahan ng para sa akin. Mahirap kung kayo lang ang malalasing, Itay. Kaya ako na lang ang iinom nito. Nako, itinagay mo ng lahat agad-agad ang isang basong alak. Para kang uminom lang ng isang malamig na tubig. Wala na bang dagdag ito, Itay? Wala na. Lasinggiro ka naman balang bata ka.
kibabay mo. Gusto ko pa, itay. Bigyan ninyo ako ng pambili ko. Kulang. Bitin yung itinagay ko. Ikaw naman, hindi ko na gusto ang uminom at hindi ko rin gustong malasing na masyado. Baka baka maghamon ka na naman yan pag lasing ka, nakakahiya. Ano naman ngayon? Gusto mo bang huliin ka ng walang dahilan? Hindi ka ba nahiya sa ganyan? Di bali sana kung lalaki ka pero babae ka naman. Ewan ko sa inyo. Paano ka naman nila liligawan kung ganyan ka? Sinong nagsabi na magpapaligaw ako? Siga ito. Saka bugbugin ko pa kung sinong manligaw sa akin. Ano? Ay, nakaimpake ka na pala ng mga gamit mo dito sa ospital, Danilo, anak. Sige, halika na at lumabas na tayo dito sa ospital. Uuwi na tayo. Nasa sa iyo na yung discharge paper mo. Inay, hindi doon sa bahay ako uuwi. Di ba sinabi ko na sa inyo? Anak, patawarin mo na ang tatay mo. Doon ka na sa bahay uuwi. Masama ang loob ko kay Itay dahil sa ginawa niya sa akin, Inay. Ipinangako niya sa akin na hindi na niya uulitin. Pero magbago ka na, Danilo, anak. Wala akong alam na dapat kong baguhin, Inay. Talagang ganito ang pagkatao ko. Anak, alam ko na may malaking dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Hindi ka na ipanganak na lumaki kang ganyan. Nagkakamali kayo, Inay. Dati nang ganito ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay babae. At kahit kailanman, hindi ako magbabago. Kung hindi ka magbabago at hindi ka mag-aasawa, mawawala ang ating lahi. Yan ang dahilan na gusto ng itay mo na magpakalalaki ka. Inay, Isipin mo, walang kapatid ang tatay mo. Nag-iisa ka rin na anak namin. Kaya mag-asawa ka na sana para magkaroon kami ng apo ng tatay mo. Yan lang ang pinapangarap namin. Na ikaw lang ang makapagbibigay. Ano ba ang sabi mo, Maring Asyang? Hindi umuwi si Danilo doon sa bahay niya? Pagka-discharge niya doon sa ospital? Oo, Mare. Talagang sobra ang sama ng loob niya sa tatay niya. Na napasubo at nasaktan niya si Danilo. Ay, loko naman siya. At saan naman siya umuwi, Maray? Doon siya nakatira sa barkada rin niyang bakla. Si Lorenzo na tinatawag nilang Ansang. Doon sa kapatid ni Hana na naging katulong namin noon. Ano? Ay, doon siya nakatira, Maray? Oo nga. Ay, sige. Baka sakali na makapagtiis doon sa pinuntahan niya. At uuwi rin ang dalaga niyo. Ay, binata, sabi ko sana. Oo, Mare. Magpapalamig daw. Yun ang sabi sa akin. Ay, ano ba naman itong mga anak natin, Maray? Pari-pareho tayong naguguluhan sa kanila. Oo, Mare Unang. Nawawalan na kami ng pag-asang mag-asawa na magbago ang aming anak. Kaya bahala na ang Diyos sa kaniya. Ay, pareho tayo, Maray. Ganyan kami ni Guriyaw. Nagtiwala na lang kami sa Diyos na sana magbago pa ang anak namin.
luka-luka ang ansang na yon. Wala na. Nakahanap na yata ng gwapo at sumama. Hayaan mo na ang kapatid mo, Danilo. Denny pala. Baliw yun. Kung minsan pa nga, lalo na kung nakatagay. Ay, nako. Oo nga. Huwag kang mag-alala, Danilo. Uuwi yun. Kung gusto niya, nandito naman ako, kaharap mo. O sige. Uminom na lang tayo, Hana. O sige. At lagyan ko ang baso mo, ha? Ayan. Ha? Parang hindi ko kayang uminom ng ganitong alak, Danilo. Inaantok na ako. Ha? Naghikab ka na talaga, Hana. Nalasing na ako talaga. Inaantok pa ako. Ha? Ha? Nakatulog na sa lamesa. Ay, ang mabuti pa at buhatin ko. Ipasok ko doon sa kwarto niya. Buhatin ko si Hana. Kawawa naman kung dito lang siya matutulog. Ay, hindi ako mapakali. Hindi rin ako makatulog. Mabuti pa ang asawa ko. Mahimbing na ang tulog niya. Ay, iniisip ko si Danilo. Ano kaya kung puntahan namin sa bahay ni na Lorenzo at kumbinsin namin na umuwi na dito sa bahay? Oo, ganun na lang ang gagawin namin. Pero gusto kaya niya ang umuwi dito sa bahay? Hindi pa niya naililibang ang galit niya o kaya ang sama ng loob niya sa kanyang tatay. Bakit wala akong damit at bakit si Danilo siyang nasa tabi ko, wala ring damit. Ha? Ay, bakit? Ano? Ay! Ano ang nangyari? Bakit ganito ang itsura natin, Hana? Hindi ko alam sa'yo. Alam mo naman na nakainom ako kagabi. Sandali lang. Sandali lang. Oo nga pala. Naalala ko na. Nagyakapan tayo. Tapos... Tapos ano? Anong kuwan? Ano? Ay, patawarin mo ako. Hindi! Kung ganun may nangyari sa atin. Meron, Hana. Meron. Naku, inay, may nangyari. Anong nangyari? May nagbanggaan o kaya anaw? Si Danilo na bakla. Ano? Na-aksidente? Ano ang nangyari? Nabangga ang sinasakyan nila? O anaw? Hindi ganyan, inay. Pero, Juan, Ano? hindi nila payagan na umuwi sa bahay nila. Ano? Sinong hindi pumayag na umuwi? At bakit? May dahilan ba? Kaya hindi siya payagan. Kung gusto nang umuwi sa bahay nila. Ang kapatid at magulang nila, hindi payagan si Danilo. Ano? Dahil may nangyari sa kanila ni Hana. Dahil nalasing silang dalawa. Ang ibig mong sabihin may nangyari sa kanila. Ay, si Hana at ang bakla. Yes, mother. Napasubo silang dalawa. Naglabing-labing sila. Ano? Pero bakla si Danilo.
Bakla! Pero lalaki pa rin, inay. Ay, oo nga naman. Ang sabi raw ng kapatid at magulang nila ni Hana, kailangan ni Danilo na panagutan si Hana. Ay, sa wakas, nalutas na ang problema ni na Mari Asyang. Nalutas ang sabi ninyo, inay? Oo, mag-asawa na ang anak nilang bakla. At sigurado na magkakaroon sila ng apo kung magbuntis si Hana. Ha? Ay, natural. Ang sabi mo nga lalaki si Danilo at tunay na babae si Hana, hindi baklita. Oo nga, no. Sigurado na mabubuntis si Hana dahil tunay na lalaki si Danilo, kahit bakla. Akalain mo, nag-init din ang kanilang damdamin? Lalo na si Danilo, siyempre, naghari ang pakiramdam niya bilang lalaki. Girl, I need you. I need your love. Inay, tulungan niyo ako. Pakiusap at iuwi niyo na ako doon sa bahay. Ayaw kong maging asawa si Hana. Ito ang nakuha mo, iho. Nagalit ka sa itay mo at hindi ka umuwi. Ano ngayon? Kasalanan ni Itay. Bakit naman kasalanan ng tatay mo? Kung hindi niya ako sinaktan, hindi sumama ang loob ko at hindi ako umalis. Ano? Siguro malayong mangyari sa akin ang ganito, inay. Ay, walang ibang may kasalanan, kundi ikaw lang, anak. At ito ang paraan ng Diyos para magising ka sa katotohanan. Kaya magpakalalaki ka. Oo, pero babae nga ako, inay. Lalaki ka at napatunayan yan ni Hana. Kaya tanggapin mo na ang totoo, iho. Naitakda na ang araw ng kasal ninyo ni Hana at hindi na makokontra yan. Ay, ayoko, inay. Ayaw kong maging asawa si Hana. Ayaw kong mag-asawa ng kapwa ko babae. Loko na, Danilo. Napainan na parang palaka. Hindi na makaiwas si Tay. Talagang hindi na. Napag-usapan na kasi ang kanilang kasal. Kung bakit naglasing sila at nakisabay din si Hana. At doon, hindi na nila alam ang ginawa nila. Alam nila bakit nga hindi. Alam mo, sobra ang saya ng mga magulang ni Danilo dahil napasubo rin ang anak nila na nagmahal sa babae. At sana ganyan ka rin. Naku, hindi mangyayari yan, Itay. Ang sabi nila, kahit mag-abot ang langit at lupa, ay hindi ako magmamahal ng kapwa ko lalaki. Pero sayang si Hana. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi na bali. Makakahanap rin ako ng iba kong liligawan. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo dahil babae ka. Kaya dapat lang na lalaki ang mahalin mo. Hindi. Lalaki ako, Itay. Huwag ninyong ipilit na babae ako. Lalaki ang anak ninyo. Hana, please. Kontrahin mo ang usapan ng mga magulang natin. Ayaw kong pakasalan ka dahil pareho tayong babae. Itigil mo na yung kababaliwan mo, Danilo. Lalaki ka. Napatunayan ko na nangyari sa atin. Lasing lang ako noon. Lalaki ka, Danilo. Huwag mo nga ipilit na babae ka, ano? Kahit baliktarin mo ang mundo, lalaki ka. Ay, hindi mo maitago ang tunay na pagkatao mo, ano? At hindi ka namang dating ganyan.
Hindi ko alam kung bakit bigla kang nagbago. Nagsisisi akong nakitira sa inyo. Siguro, sa kaloob ng Diyos ang nangyari para magising ka sa katotohanan, Danilo. Oo, pero hindi nga kita mahal. Kahit hindi mo ako mahal, dapat lang na panagutan mo ang nangyari sa atin, ano? Paano kung mabuntis ako at hindi mo ako pinakasalan? Sino ang tatayong ama ng magiging anak ko kung sakali? Nagka-problema talaga ako nung tumira ako dito sa bahay ninyo. Ay, lubos ang pagsisisi ko. Ay, nakakainggit ka, Mari Asyang. Ikakasal na ang badiday na anak niyaw. Oo, Mare. At ikaw ang isa sa mga ninang nila. Hey, oo naman. Salamat kung kunin mo akong ninang. Ay, oo nga pala. Ganyan sanang anak kong si Nikki. Napasubo rin na mapamahal ng lalaki. Hintayin mo, Mare. Baka sakali na magaya rin sa aming anak. Magandang anak mo. Kaya kung may magkagusto sa kanya, ay magbabago rin. Ay, di ko lang alam, Mari. Talagang tatanda na dalaga ang anak namin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Mare. Baka bigyan ng daan ng Diyos ang anak mo sa tamang daan. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!